Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Iglesia ni Cristo Museum. Narito po tayo sa ika-8 episode ng Virtual Tour Series. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Richard Palapar. Samahan po ninyo ako at muli po ipapakita namin sa inyo ang ilan pa sa mahalagang koleksyon na amin pong iniingatan dito sa Iglesia ni Cristo Museum. Para po sa episode na ito ay ipapakita po namin sa inyo ang ilan sa mga scale models ng kapilya na matatagpuan sa Mejora section ng museo. Narito po tayo ngayon sa Mejora section na nasa ika-4 na palapag ng museo. Tayo na po, tingnan na po natin ang seksyong ito. Dito po naka-exhibit ang 16 na scale models ng malalaki at kahangahangang mga gusaling sambahan. Ang karamihan po sa mga scale models na ito ay mga kapilya na narito po sa ating bansa at ang ilan naman ay naitayo sa ibayong dagat. Gamit ang ilan sa pangunahing materyales, wood, metal, acrylic plastic, special clay, na ipakita sa mga miniature models na ito ang kagandahan at kahusayan ng arkitektura na sadyang naging tatak o marka na masasabing nakaukol na sa mga kapilya o gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Bagamat pinaliit na anyo ng mga gusali, masusundan ng pinanatiling detalye ng mga disenyo at kayarian ng totoong kapilya. Sa mga scale model, ay badaramang nasa itaas ang tuwirang pagtunghay ng tumitingin dito na tila nagmamasid sa totoong gusali. Sa mga nakarating na sa pook ng mga gusaling ginawa ng miniature, nagbabalik din sa damdamin kapag ito'y pinagmamasdan ang kasiyahang nakaukol sa mga gusaling napakahalaga at minamahal ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sadyang kahanga-hanga at kawili-wili na pagmasdan ang kagandahan at kahusayan ng pagkakayari ng mga scale models na ito sa pamamagitan ng isa pang anyo ng sining visual. Noon pa ay ipinag-utos na ng Panginoong Diyos ang pagtatayo ng bahay na kanyang kalulugdan at tatahanan ng kanyang kaluwalhatian. Sinabi niya, "Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy, at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati," sabi ng Panginoon. Ang bahay o gusaling sambahan na itinatayo ng Iglesia ni Cristo ay maringal at maayos sapagkat inihahayag nito ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Sinasabi sa ika-2 Kronika 2:5 at 9 na ang bahay na aking itinatayo ay dakila sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Ang kakaiba at orihinal na arkitektura ng Iglesia ni Cristo ay madaling makilala kahit pa sa panahong ito na ang mga itinatayong gusali ay may impluwensya na ng iba't ibang disenyo at estilo mula sa iba't ibang kaisipan at panahon. Kapansin-pansin ang natatanging disenyong ito sa neo-Gothic nitong arkitektura. Karaniwang tinatawag na kapilya, ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay may namumukod na palatandaan at tatak ng tanawing pambansa. Taglay ng mga gusaling sambahan ng isang pagkakakilanlan, ang mga tore, ang palyo o habong, at iba't ibang palamuti na gawa sa mga hugis geometriko. Ang malimit na paggamit ng mga tulis ng tore, tilos at spike ay hindi walang kabuluhan sa paningin. Bahagi ito ng disenyo, hindi bilang dekorasyon lamang, kundi upang maging konkretong inspirasyon na umaakay sa mga mata na tumingala sa itaas, sa kalangitan, sa manlalalang. Karaniwan din ang mga maliliit na toreng may hugis konong bubong, lalo na sa mga tarangkahan ng bakuran ng gusali. Ang palyo o canopy sa harapan at gitnang bahagi ng kapilya, bukod sa pagiging proteksyon sa init at ulan, ay lumalarawan sa isang nakaunat na kamay na nag-aanyaya ng pagtanggap o pagpasok sa kapilya. Naging bahagi na ng kapilya ang mga upuan para sa mga dadalo sa pagsamba.
Magkabukod ang hanay na para sa mga lalaki at sa mga babae. Simple man ay maayos at komportable ang mga upuang ito. Karamihan sa mga kapilya ay may balcony at mga nagagandahang aranya o chandeliers na ibinabatay sa laki ng kapilya. May mga gusaling sambahan din na may bautisteryo. Ang tampok na bahagi ng gusaling sambahan ay ang tribuna. Pagkat ang tampok na bahagi ng pagsamba na isinasagawa rito ay ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nakaharap sa kongregasyon o mga dumadalo ang pulpito na bahagi ng tribuna. Karaniwan ang ukit ng disenyong interlace at scroll ang nasa harap ng pulpito. May mga upuan na inilaan para sa mga mangangasiwa ng pagsamba. Nasa gawing likuran naman ng tribuna ang koro na para sa mga mang-aawit. Ang tarheta board naman ay nasa bulwagan o dakong pasukan ng mga dumadalo sa pagtitipon. Tingnan ninyo ang ilan sa mga antigong upuan na ginamit sa panahong nabubuhay pa ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kamangha-mangha ang disenyo at pagkakalilok sa sandalan, patungan ng kamay, at sa pinakapaa ng mga ito. Humigit kumulang noong 1920, ang mga estrukturang yari sa pawid at kawayan na ipinatayo ay nagpatuloy kahit nang matapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang balangkas nito alinsunod sa kaayusan at layunin ay nanatili. Ang unang konkretong kapilya ng Iglesia ni Cristo ay ang nasa daang Washington na ngayon ay Maseda sa Sampaloc, Manila. Naitalaga po ito noong Oktubre 31, 1949. Kahit na may ilang renovasyon, hanggang ngayon ay naiingatan ito sa orihinal nitong balangkas o pagkakayari. Katabi po ng scale model na ito ay makikita po natin ang unang organo na ginamit sa lokal po ng Washington. Ang unang dekada ng pagpapatayo ng mga kapilya, taong 1954 hanggang 1964, ang mga disenyo ay nakilala sa pamamagitan ng malalambot at mahinhing bagay tulad ng tinatawag na cusps, trefoils, quarterfoils, at oak leaves. Ang estilo ay lalong naging masining sa ikalawang dekada ng pagpapatayo ng mga kapilya mula taong 1964 hanggang 1974. Naging malawak ang paggamit ng disenyong geometrical gaya ng diamond frets, chained rosettes, at interlocking trapezoidal arches bilang palamuti. Pinagsanib ng ikatlong dekada ng pagpapatayo ng mga kapilya, mga taong 1974 hanggang 1984 ang estilo ng una at ikalawang dekada. Ginamit ang mga patayong linya sa interior ng mga kapilya na unti-unting humalili sa mga cusps at trefoils. Sa pagsasara ng dekadang ito, naitayo ang Templo Central, 1982 hanggang 1984. Tingnan ninyo ang napakagandang scale model na ito ng templo. Sa mga sumunod na dekada, lalo pang dumami ang bilang ng mga naitayong gusaling sambahan. At sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, naitayo ang Philippine Arena. Tingnan po ninyo itong scale model ng Philippine Arena na narito rin po sa Iglesia ni Cristo Museum. Ang tanging pinagkukunan ng pamamahala para sa pagpapatayo ng malalaki at mariringal na gusaling sambahan ay ang natitipong abuloy o handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang kaparaanan sa paghahandog ay nakabatay na lahat sa Biblia. Sinasabi sa ikalawang Kronika 24:11 hanggang 12, at nagkagayon, nang dalhin ang kaban sa kawanihang hari sa pamamagitan ng kamay ng mga Levita at ng kanilang makita na maraming salapi na ang kalihim ng hari at ang pinuno ng pangulong saserdote ay naparoon at inalisan ng laman ng kaban at kinuha at dinala uli sa dakong kinaroroonan. Ganito ang kanilang ginawa araw-araw at nagtipon ng salapi na sagana at ibinigay ng hari at ni Joiada sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsiupa ng mga kantero at ng mga anduwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. At nang nagsisigawa naman sa bakal at tanso upang husayin ang bahay ng Panginoon.
Ang tuntuning itinuro ng Biblia ukol sa paghahandog sa panahong Kristiyano ay mababasa sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kadyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito po nagtatapos ang episode na ito. Labis po kaming nagagalak na sa pamamagitan po ng Museum Virtual Tour na ito ay muli nakasama namin kayo at naihatid namin sa inyo ang ilan sa mga nilalaman ng Iglesia ni Cristo Museum. Inaasahan po namin na sa pamamagitan ng mga museum virtual tours na ito ay nararagdagan po ang inyong kaalaman tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kung kayo po ay may katanungan ukol sa Iglesia ni Cristo, ay maaari po kayong dumalaw dito sa Iglesia ni Cristo Museum sa panahong ito ay bukas na sa mga panauhin. O di kaya ay magtungo kayo at sumangguni sa mga ministro na nasa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong lugar. Nawa ay samahan ninyo kaming muli sa mga susunod pa naming pagtatanghal. Maraming salamat po.